Sa lumalalim na pensyon sa rehiyon ng Red Sea, unti-unting nabubunyag ang isang masalimuot at maimpluwensyang alyansa sa pagitan ng Iran, China at ng grupong Houthi sa Yemen. Sa gitna ng kaguluhang militar, mga drone strikes at pag-atake sa mga cargo ships, malinaw ang layunin ng alyansang ito: pahinain ang kapangyarihan ng mga bansang kanluranin at tiyakin ang dominasyon sa kalakalan at enerhiya sa gitnang silangan. Sa sentro ng estratehiyang ito ay ang grupong Houthi, isang armadong organisasyong sinusuportahan ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Mula pa noong dekada 90, naging aktibo na ang Houthis sa kanilang kampanya laban sa gobyerno ng Yemen na umano'y masyadong malapit sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Subalit hindi simpleng rebelde ang Houthis na yon. Sa suporta ng Iran, nabuo ang isang makapangyarihang puwersa na may kakayahang gumamit ng makabagong missile technology at drone warfare. Ang Iran ang nagsusustento sa kanilang operasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng armas, pagsasanay sa larangan ng asymmetrical warfare at detalyadong intelihensya. Ginagamit sila ng Tehran bilang galamay para labanan ang impluwensya ng Saudi Arabia at ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa ganitong paraan, hindi direktang nakikipagbakbakan ang Iran, ngunit epektibong naipaparating nito ang mensahe sa mga kalaban. Sa kabilang banda, nakasalalay naman ang China sa langis ng Iran upang mapanatili ang sigla ng kanilang ekonomiya. Higit sa 70% ng kabuuang export ng langis ng Iran ay binibili ng China, isang kritikal na ugnayan sa panahong bagsak ang lokal na produksyon ng enerhiya ng Beijing. Ang kita mula sa oil trade na ito ay siyang ginagamit ng Iran upang pondohan hindi lamang ang Houthis kundi pati na rin ang iba pang proxy groups tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza. Dahil dito, nagiging posibleng ponduhan at palakasin ng mga grupong ito na kayang manggulo sa mga regional na alyado ng kanluran. Ngunit mas lalong lumalala ang sitwasyon dahil sa direktang partisipasyon ng ilang kumpanyang Chino. Ayon sa mga natuklasan ng US Intelligence, may mga kumpanyang tulad ng Shenzhen Rion Technology Co. Limited at Shenzhen Jinghan Electronics Limited na nagsusupply ng mga missile components at drone guidance systems sa Houthis. Ang mga teknolohiyang ito ay hindi simpleng kagamitan lamang. Ito ang mga teknolohiyang nagpapahusay ng precision strikes ng Houthis, kaya't mas nagiging mapanganib ang kanilang mga pag-atake sa mga barko at pasilidad sa Red Sea. Ang kakayahang ito ang dahilan kung bakit hindi na simpleng rebelde ang turing sa kanila, kundi isang makapangyarihang puwersa sa larangan ng digmaang pandagat. Hindi rin ito isang one-way relationship. Habang nagbibigay ng suportang militar ang Iran sa Houthis, ang mga Houthis naman ay nagsisilbing tagapangalaga ng mahahalagang trade routes na dinaraanan ng mga barkong may dalang langis mula Iran patungong China. Sa madaling salita, sinisiguro ng mga Houthis na ligtas ang paglalayag ng mga barkong ito sa Red Sea sa kabila ng karahasan at kaguluhan na sila rin mismo ang sanhi. Sa ganitong paraan, napapanatili ng China ang tuloy-tuloy na supply ng langis, habang ang Iran naman ay patuloy na nagkakaroon ng pondo mula sa oil trade na siyang ginagamit pang suporta sa mga proxy nitong puwersa. Sa kabuuan, unti-unting nabubuo ang isang bagong geopolitical axis na binubuo ng tatlong pangunahing aktor: ang Iran bilang tagapondo at strategic manipulator, ang China bilang pangunahing benepisyaryo ng langis at supplier ng critical technology, at ang Houthis bilang militarisadong galamay na aktibong sumisira sa Western maritime influence. Sa pamamagitan ng alyansang ito, nagiging mas epektibo ang panggugulo sa global shipping, lalo na sa mga rutang mahalaga sa mga ekonomiyang gaya ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ang ganitong kalakaran ay isang malinaw na patunay ng isang proxy war na may malalim na pundasyong ekonomiko, militar at diplomatiko. Habang binabaling ng mundo ang pansin sa mga aktual na labanan,
Ang tunay na laro ay nagaganap sa mga back-channel deals, strategic oil trades, at covert military operations. Sa likod ng bawat missile strike at drone attack, naroon ang bakas ng mga bansang may layuning baligtarin ang kasalukuyang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at sa mundo. Ang Red Sea ay nananatiling isa sa pinakamahalagang daluyan ng kalakalan sa pagitan ng Asia at Europe, at ang mga pangunahing ruta dito ay nanganganib sa bawat araw na lumilipas. Tinatayang 40% ng global trade sa pagitan ng dalawang rehiyon ang dumadaan sa lugar na ito, na isang mahalagang pasilidad sa Suez Canal. Gayunpaman, ang mga Houthis, gamit ang kanilang advanced na misil at drone technology, ay nagiging pangunahing banta sa kaligtasan ng mga cargo ships. Ang mga sunod-sunod na atake ay nagbunsod ng malawakang takot na nagtulak sa maraming barko na humanap ng alternatibong ruta upang maiwasan ang mga potensyal na insidente. Bilang resulta, mahigit 150 commercial ships ang nagre-reroute sa Cape of Good Hope mula pa noong Nobyembre 2024. Ang detour na ito ay nagdadagdag ng tinatayang $1 milyong na fuel cost kada round trip, na hindi lamang nagpapataas ng gastos ng operasyon kundi nakakaapekto rin sa presyo ng mga produktong umaasa sa kalakalang ito. Bukod dito, hindi lingid sa kaalaman ng mga tagapagmasid ang tila maingat na pagpili ng mga target ng Houthis. Sa kabila ng malawakang pinsalang dulot ng kanilang pag-atake, kapansin-pansin na bihira o halos walang naitatala na insidente laban sa mga Chinese-affiliated vessels. Ang ganitong selektibong pag-atake ay malinaw na nagpapakita ng impluensya at posibleng kasunduan sa pagitan ng China at Houthi leadership. Habang nananatiling malayo sa panganib ang mga barkong Tsino, ang mga kaalyado ng kanluran at iba pang Western-affiliated shipping companies ang higit na naapektuhan. Ang selektibong ito ay nagpapalatas sa posisyon ng China, na hindi lamang nagkakaroon ng mas ligtas na paglalayag kundi pati na rin ng mas mababang gastusin sa logistics. Samantala, ang pagtaas ng insurance premiums para sa mga barkong dumaraan sa Red Sea ay umabot ng hanggang 10 beses na higit kaysa sa karaniwan. Ang makabuluhang pagtaas sa ito ay isang direktang epektong patuloy na banta ng Houthi strikes. Ang sobrang taas na premium ay nagpapahirap sa mga shipping companies na panatilihing mababa ang kanilang mga gastos, na nagre-resulta sa mas mataas na presyo ng mga produktong ibinibiyahe. Kasabay nito, bumabagal ang delivery times na nagdudulot ng pagkaantala sa supply chains sa buong mundo. Ang ordinaryong mamimili ay nararamdaman ang epekto nito, mula sa mas mataas na presyo ng mga bilihin hanggang sa pagkaantala ng mga produkto sa merkado. Ang mga pinansyal na presyo na ito ay unti-unting nagpapakita ng mas malawak na epektong kaguluhan sa Red Sea sa pandaigdigang ekonomiya. Gayunpaman, habang ang mga kanluraning bansa at ang kanilang mga kaalyado ay labis na apektado ng disruption sa global trade routes, nananatili namang matatag at ligtas ang mga Chinese-affiliated vessels. Ang pagkakaibang ito ang siyang nagbibigay ng malakas na advantage sa China, lalo na't patuloy nilang nasisiguro ang kanilang supply ng enerhiya mula sa mga ruta na kontrolado ng Houthis. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw na ang kaguluhan sa Red Sea ay hindi lamang usapin ng seguridad at kalakalan. Ito rin ay isang palatandaan ng lumalaking geopolitical tension at strategic na pagkilos ng mga bansa tulad ng China. Sa gitna ng krisis, tila nagkakaroon ng bagong balanse ng kapangyarihan, kung saan ang China ay hindi lamang nananatiling ligtas kundi mas lumalakas pa sa aspeto ng kalakalan at enerhiya. Habang patuloy ang umiigting na tensyon sa Red Sea, kapansin-pansin ang tila tahimik ngunit kalkuladong pagkilos ng China sa gitna ng mga banta at kaguluhang dulot ng Houthis. Sa kabila ng malalakas na ebidensya mula sa intelligence reports ng Estados Unidos na nag-uugnay sa mga kumpanyang Chino sa pagbibigay ng missile at drone technology sa mga rebeldeng Houthi, nananatiling hindi hayagang nakikialam ang Beijing.
hindi ito sumasama sa mga Western-led maritime security efforts gaya ng Operation Prosperity Guardian, isang inisyatibang nilikha upang protektahan ang mga barkong pangkalakalan mula sa mga pag-atake sa Red Sea. Ang pananahimik ng China ay hindi kawalan ng aksyon, kundi isang malinaw na estratehiya upang mapanatili ang itsura ng pagiging neutral habang inaalagaan ang mas malalim nitong interes sa rehiyon. Hindi rin maikakaila ang papel ng China sa diplomatikong arena. Sa United Nations, ginagamit ng Beijing ang kanyang posisyon bilang permanenteng miyembro ng Security Council upang hadlangan ang mga resolusyong tutol sa Houthis. Sa pamamagitan ng pakikipagsanib kay Russia, epektibong nahaharang ng dalawang bansang ito ang anumang hakbang na maglalayong patawan ng mas mabigat na parusa ang mga rebeldeng grupo sa Yemen. Ang ganitong uri ng diplomatic maneuver ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China. Ang ipakita ang sarili bilang isang alternatibong leader sa pandaigdigan entablado. Isang mediator, hindi instigator, na taliwas sa agresibong estilo ng mga kanluraning bansa. Layunin ng China na mapanatili ang sarili nitong interes sa gitnang silangan, isang rehiyong may malaking papel sa global energy trade. Sa halip na pumasok sa direktang komprontasyon, mas pinipili ng Beijing na lumutang bilang tagapamagitan ng kapayapaan. Ang imahe ng pagiging neutral na bansa ay isang mahalagang asset para sa China sa harap ng Global South at ng mga bansang Arabo. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga panawagan para sa diplomasya at hindi military intervention, pinapalakas ng China ang reputasyon nito bilang kaalyado ng mga bansang matagal nang may agam-agam sa mga makapangyarihang bansa ng kanluran. Subalit hindi natutulog ang Estados Unidos sa harap ng mga kilos ng China bilang tugon sa patuloy na ugnayan ng ilang kumpanyang Chino sa Houthis. Ipinataw ng Washington ang serye ng sanctions sa ilang mga kumpanya na nakabase sa Hong Kong at mainland China. Kabilang dito ang Shenzhen Rion Technology at Shenzhen Jinghan Electronics na sangkot sa pagbebenta ng missile guidance systems at drone components. Ang mga teknolohiyang ito ang dahilan kung bakit mas naging tumpak, epektibo at mapanganib ang mga pag-atake ng Houthis sa mga international shipping lanes. Ayon sa US Treasury Department, layunin ng mga sanctions na ito na sirain ang supply chain ng armas na umaabot sa mga militanteng grupo sa Yemen. Ipinapakita rin nito ang determinasyon ng Estados Unidos na hadlangan ang anumang forma ng kolaborasyon na nagpapalala sa kaguluhan sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng mga banta ng economic retaliation mula sa Estados Unidos, hindi pa rin natitinag ang kilos ng China. Patuloy pa rin ang aktibidad ng mga Chinese-affiliated vessels sa Red Sea, na para bang walang banta ng karahasan mula sa Houthis. Sa katunayan, ayon sa datos mula sa Lloyd's List, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga biyahe ng barkong Chino sa lugar simula noong Hulyo 2024. Ipinapakita nito ang mataas na antas ng kumpiyansa ng Beijing na hindi sila magiging target ng mga atake. Sa pananaw ng mga analyst, ang kumpiyansang ito ay bunga ng matagal nang hindi formal ngunit epektibong kasunduan sa pagitan ng China at Houthi leadership. Isang kasunduang nagtitiyak na hindi maaapektuhan ang maritime interests ng Beijing. Ang ganitong uri ng estratehiya ay nagpapakita ng kahusayan ng China sa paglalaad sa manipis na linya ng diplomasya at agresibong interes. Sa isang banda, ito ay nakikipagkasundo at nagpapakita ng mukha ng kapayapaan sa internasyonal na komunidad. Sa kabilang banda, tahimik nitong sinusuportahan ang mga galamay ng kaguluhan sa rehiyon, kung saan ito may makakamit na estratehikong benepisyo. Sa gitna ng kaguluhan sa Red Sea, lumalabas na ang China ay hindi basta observer lamang kundi isang aktibong tagapag-anyo ng bagong balanse ng kapangyarihan. Patuloy nitong kinokontrol ang daloy ng enerhiya, pinangangalagaan ang supply chain, at kinukwestiyon ang dominasyon ng kanluran sa pandaigdigang kalakalan. Lahat habang nilalaro ang papel ng isang neutral at mahinahong lider.